The atoms of a copper bar Bomba. are held together. Isang uri ng pelikulang nagbigay ng kiliti at libang These same sa mga manonood lalo na sa mga kalalakihan. molecules Anong henerasyon mo man ito naabutan? Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang ebolusyon at kasaysayan ng mga sexy stars ng bawat dekada. Ating silipin kung paano ito nagsimula at mabilis na naglaho. Dito lang sa Pinoy Archivist. Dumating ang dekada ng sexual revolution. Umiral ang women's sexual emancipation o ang pagkawala sa tradisyonal na kaugalian na ang kalalakihan lang ang may karapatang magpahayag ng opinyon at kagustuhan sa sex. Isang kanlurang revolusyon, malayang pagtiwalag sa mga nakaugalian at mga sinaunang paniniwala. Premarital sex, pornografiya, homosexuality, abortion, contraceptives, at Playboy magazines. Ang paglagamat nito sa buong mundo ay hindi napigilan, dulot ng globalisasyon. Hindi lang ang mga produkto ang nagpapalitan, pati mga ideya at kultura. Anumang medium nito ay talaga namang tinangkilik ng mga Pilipino. Isang harapang pagbangga sa mga aral ng lipunan at pundasyon ng isang katolikong bansa. Dekada ng tinaguriang pagbagsak ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hudyat ng pagtatapos ng mga taon na tinuturing na Golden Age ng Philippine Cinema. Mas nagkakaroon na kasi ng interes sa mga manonood sa mga banyagang pelikula. At dahil sa kakulangan ng kita at mga labor issues, malaking problema sa mga pangunahing movie studios na naging sanhi ng pagkakasara ng mga ito. Nauna na ang Lebran, sininda ng Premier Productions, Sampaguita at LBN. Tinawag na Big Four ng industriya ng pelikula. Napalitan sila ng mga mas maliliit at independent na mga movie studios. Sinunggaban ng pagkakataong makapasok sa industriyang pinagharian ng mga dating higante. Pero dahil baguhan sa industriya at maliit lang ang budget na nakalaan sa bawat pelikula, nag-isip sila ng paraan para kumita nang hindi nangangailangan ng malaking pondo. Dito na pumasok ang mga pelikulang hango sa mga sikat na foreign films, gaya ng sci-fi, mga action films ni Clint Eastwood, Cowboy rito, Cowboy roon, romance, komedya, at syempre, ang erotic movies. Sa pagpasok ng panibagong dekada, mula sa mga teen love teams na Guyan Pit, V and Bot, mga bersyon natin ng cowboy, comedy at romance flicks, mas naging gutom ang mga manonood sa mga softcore sex films na banyaga. Pero hindi sila nakontento. Gusto na nila ng sariling atin. Kaya noong 1970, inilabas ang kauna-unahang Pinoy-made softcore sex film, Ang Uhaw, starring Tito Gala, Lito Legazpi, at Merly Fernandez. Dinirect at produce ni Ruben Abalos. Si Merly Fernandez ang itinuturing na matriarka ng lahat ng sexy stars ng Pilipinas. Ang Uhaw o Thirst sa Ingles ay kwento ng mag-asawang hindi na nakakapagsiping dahil sa isang aksidente ni Mister sa dagat at naging impotent ito. Hindi man naging maganda ang mga reviews ng mga kritiko rito dahil daw sa walang kalidad at itinuturing itong isang uri ng pornografiya
Walang acting, walang malalim na istorya. Isang pelikulang punong-puno raw ng frontal nudity, bed scenes at pumping scenes. Pero kahit na hindi naging maganda sa pananaw ng mga eksperto, ang Uhaw ay tumabo sa takilya at kumita ng higit pa sa inaasahan. Isang bagong genre ang ipinanganak na tinatawag nilang bomba. Kung magkakaroon tayo ng definisyon ng bomba, ay isa itong pagsabog. Isang pagsambulat ng tinatagong kulo sa loob na kinulong ng regulasyon at tradisyon. At kung ililinya natin ito sa pelikula, isa itong palabas na naglalaman ng lantarang paghuhubad at sexual acts na walang hinihinging substance o istorya. Kakaibang produksyon o magandang cinematography. Sunod sa pagsikat ng bomba movies ay ang naunang pag-usbong ng mga babasahin na may parehong konsepto. Kagaya ng bomba comics na nagkalat sa mga bangketang katabi ng mga dyaryo at iba pang magazines. Sinasabing kahit saan ka tumingin ay puro hubaran at sex ang makikita mo sa paligid. Sex sells, sabi nga nila. Nakita ng ibang producer ang malaking potensyal ng bomba films, kaya sinundan nila ang tagumpay ng Uhaw. Ilang pelikula pa ang inilabas noong parehong taon, gaya ng Hayok, Haliparot, Busog, Laman sa Laman, ang ilan sa mga ito. Ang bomba genre ang masasabi nating nagpanatili sa daloy ng pelikula sa Pilipinas. Nagsisimula ng kumita ang mga investor sa mga maliliit na studio. Nagbabalikan na ang tao sa mga libu-libong sinehan para sundin ang makamundo nilang pangangailangan. Naging tanyag at matunog sa mga tao ang sinasabing first generation ng mga sexy stars noong 1971. Una na dyan siyempre si Merly Fernandez, kapatid ni Rudy the Boy Fernandez, Yvonne, Sally Reyes, Rita Gomez, Rosana Ortiz, at Annabel Rama. Sila ang pinagkakaguluhan at pinagpapantasyahan ng libu-libong kalalakihan noong dekada 70. Sabay sa pag-usbong ng mga bagong iniidolo ay ang hindi matapos-tapos na debate kung hahayaan ba ang mga ganitong klaseng palabas na itinuturing na immoral at hindi de kalidad na trabaho para sa mga taga-industriya. Setyembre, taong 1972, nang itinatag ang martial law sa Pilipinas. Malaking pagbabago ito sa pamumuhay ng mga Pilipino, pati na rin sa kalidad at produksyon ng bomba films. Nagkaroon ng kapangyarihan ng administrasyon na kontrolin ang mga palabas sa telebisyon at pelikula. At dahil dito, lalong hinigpitan ng BCMP o Board of Censors for Motion Pictures. Nasunod ang mahigpit na listahan para sa pagpapalabas ng mga pelikula. Narito ang sinasabing listahan. Dahil dito, nag-isip ng paraan ng mga producer kung paano sila lulusot sa mga paghihigpit na ito. Malaking dagok ito para sa kanila. Sa batang genre nakakausbong pa lang. Ipinagbawal ang lantarang pagpapakita ng katawan. At napaltan nito ng mga eksenang sensual na kikiliti sa imahinasyon ng mga manonood. Gaya ng mga dalagang naliligo sa ilog o batis, rape scene sa tubigan, at mga artistang nakasuot ng kamison o underwear lang. Ito na ang bagong bihis ng bomba. Nauso ang wet look at tinatawag nila itong bold films. Magpatuloy pa rin ang paglabas nila ng mga pelikula, pero may malaking pagbabago. Kasabay nito ang pagbabawal sa mga itsurang kanluranin o banyaga na lumabas sa mga pelikulang lokal. Hindi raw kasi nito ay pinapakita ang totoong wangis ng Pilipino. Kaya ang mga Kastilaing sexy stars ay biglang lumamlam ang karera. At napaltan ng mga Pinay na ganda, morenang balat. Dito na naging matunog ang mga pangalan nina Elizabeth Oropesa, Gloria Diaz at Daria Ramirez. Sa pagkakatatag na tinatawag na ngayong bold films,
Nagkaroon ng bagong bihis ang mga sexy stars sa literal na aspeto. Ang dating lantarang frontal nudity ay napalitan ng mga patikim na hubog at pagsilip sa kanilang bumabakat na pagkababae. Kadalasang nangyayari ang setting ng pelikula sa kahit anong may anyong tubig, dagat, ilog, sapa, palaisdaan, o di kaya kailangang maligo ng bida. Mahirap nga namang maging wet look na walang tubig, hindi ba? Sinasabi nilang sa panahon daw ng martial law, pinakamahirap maging isang movie producer. Maraming bawal at restrictions bago ka makabuo ng pelikula. At kung matapos mo man ay dadaan ka sa butas ng karayom. Kung hindi man ay halos maubos na ang footage ng pelikula sapagkat ng mga eksena. Hindi na kasi pwedeng basta na lang may hubaran. Kailangan may istorya, may aral, sumasalamin sa totoong kalagayan ng buhay sa panahon na iyon. Ang paghihigpit na ito ang nagtulak sa mga direktor at producer na lumikha ng pelikulang papasa sa mga panuntunan ng censorship pero pupukaw sa interes ng mga manonood. Dito na naglabasan ang new wave ng mga mahuhusay at batang-batang direktor na kilala hanggang ngayon. Lino Brocka, Ismael Bernal, Mike De Leon, Marilu Diaz-Abaya, Celso Ad Castillo, Kidlat Tahimik, at Eddie Romero. Mga pangalang namayagpag sa larangan ng direksyon ng pelikulang Pilipino. Sila rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang dekada 70 ang itinuturing na second golden age of Philippine cinema. Hindi nauubra ang basta na lang hubaran. Nagkaroon ng pagsasanib puwersa ang katawan ng mga babaeng bida at ang pinag-isipan, pinaghirapang storyline at cinematography ng mga lumikha nito. May nagsasabi na isa itong transitionary stage para sa bold films na hindi lang katawan ang kayang ibida, kundi pati na rin ang galing ng acting ng mga ito. Isa sa mga sumikat na bold films ay ang pelikulang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa noong 1974, starring Gloria Diaz, dinirek at sinulat ni Celso Ad Castillo. Ang istorya ay umiikot kay Isabel, isang napakagandang babaeng gustong maghiganti at gagawin ang lahat matupad lang ito. Ang lahat ng kalalakihan sa isla ay humaling na humaling sa kanyang ganda. Dito na nagsimul ang kaguluhan sa dating tahimik na lugar. Ang pelikulang ito ang nagluklok lalo kay Gloria Diaz sa kasikatan pagkatapos niyang manalo ng Miss Universe noong 1969. Nagkakaroon na ng bagong estilo ang pelikulang bold. Mas dumarami na rin ang mga sexy stars dahil hindi mo naman talaga lantarang ipapakita ang iyong katawan. Pabebe lang, ika nga. Ilan pang pelikula ang naglunsad sa mga new wave ng sexy stars. Isa na rito si Vilma Santos na tampok sa pelikulang Burlesque Queen. Panulat at direksyon ni Celso Ad Castillo. Mula sa pagiging teen star ay masasabi nating nag-level up na ng role si Ate V. Alma Moreno ang Alindog noong 1976 at ang pinag-uusapang bomba star noong 1978. Sa pagtatapos ng dekada 70, ilan pang mga pangalan na nagsilabasan. Rio Locsin sa pelikulang Salawahan at Lorna Tolentino sa Aliw. Pumasok ang bagong dekada. Ang Pilipinas ay nasa masalimuot pa ring kalagayan na dulot ng martial law. At noong 1981, ito ay tuluyang natapos. Pero hindi ang mga problema ng bayan. Sa presidential elections ng 1981, nanalo muli si Marcos, pero marami ang hindi ito nagustuhan. Nagkaroon ng bagong role ang bold films sa buhay ng mga Pilipino. Isang saglitang diversyon sa mga nakawiwindang na isyo ng lipunan at pamahalaan. Kaya noong 1983, ibinalik ang lantarang paghuhubad sa pinilakang tabing. At mas matindi pa, hubad na hubad. Pinapakita ang aktual na pakikipagtalik. Hardcore ika nga. At tinawag nila itong pene. Mula sa salitang penetration. Sa bagong bold films, mapapanood mo na ang aktual na pakikipagtalik ng mga bida sa pelikula.
Kung maihahalin tulad natin sa mga panahon ngayon, ay tatawagin natin itong porn. May mga nagsasabi pa ngang tinatawag nila itong pito-pito movies. Dahil mangyayari lang ang shooting ng pelikula sa 7 hanggang 10 araw. Ilan sa mga bumida sa penny movies ay sina Myra Manibog, Maureen Mauricio, Lala Montelibano, Mirna Castillo. Nabaliw ang mga tao sa penny movies, pero hindi naman lahat ng bold films ay ganito. Nariyan pa rin ang mga dekalidad na pelikulang gawa ng mga tanyag na direktor. Sa panahon na rin yan, unti-unti nang nakikilala ang mga likhang pelikula natin sa ibang bansa. Nabibigyan na tayo ng parangal at ang pagsali ng Pilipinas sa mga international movie festivals. Pinasinayaan ito ng First Lady Imelda Marcos bilang isang selebrasyon ng sining ng pinilakang tabing at ang deklarasyon na ang gawang Pinoy ay world class. Ang Manila Film Center ang naging simbolo nito noong 1982. Ilan sa mga kontrobersyal na pelikula ay ang Scorpionites, pinagbidahan ni Ana Marie Gutierrez at dinirect naman ni Peke Galiaga. Private Show, starring Jacqueline Jose. At ang The Boatman, starring Sarsi Emmanuel, na likha ni Tikoy Aguiluz. Bukod sa mga pene actress, mas nadagdagan pa ang mga sexy stars sa panahon na ito. Sila ang itinuturing na second generation ng mga pasexy at hubadera. Stella Estrada, Jacqueline Jose, Ana Marie Gutierrez, Maria Isabel Lopez, Claudia Sobel, Ami Austria, Vivian Velez. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga tinatawag na soft drinks beauties. Nilikha ni Ray de la Cruz ang mala Charlie's Angels na grupo na kinabibilangan ng mga batang-batang sexy stars na sina Sarsi Emmanuel, Pepsi Paloma at Coca Nicolas. Soft drink beauties ang tawag sa kanila dahil sa mala soft drinks na hubog ng kanilang katawan. Coca Nicolas. Ang tunay niyang pangalan ay Jonah Lee Hickens. Sa kanilang tatlo siya ang nalulong sa mga bisyo, alak at droga. Sinamahan pa ng maling paghawak ng pera kaya naubos ang lahat ng kinita niya at naghirap sa pagtanda. Sarsi Emmanuel, ang pinakasumikat sa kanilang grupo. Maria Jennifer Obregon Mitchell, sa tunay na buhay. Tinaguri ang most controversial sex siren. Nasemento niya ang tunay na kasikatan nang nanalo siya sa Gawad Urian bilang Best Actress para sa pelikulang The Boatman ni Tikoy Aguiluz. At Pepsi Paloma, ang may pinakamalungkot ang sinapit sa kanilang tatlo. Pag-uusapan natin ang detalye ng kanyang istorya sa dulong bahagi. February 22, 1986. Nanumpa si Corazon Aquino bilang bagong presidente pagkatapos ng pagkakapanalo sa snap elections. Sa parehong taon natigil ang pagpapalabas ng pene movies. Bumalik ang censorship at napaltan nito. Ang bold films ay muling nag-evolve at napaltan ng pangalan. Tinatawag nila itong ST movies o sex trip. Sa pagtatapos ng dekada 80, madami na ang nagbago. Natigil at nagpatuloy. Sasalubong sa pagpasok ng panibagong dekada, nadala ng mga natutunan sa mga nakaraang pagsubok. Sa pagpapatuloy ng ST movies, naglabasan ang mga bagong pangalan ng paseksi, gaya nila Cristina Gonzalez, Rachel Lobanco, Rita Avila, Gretchen Barreto, ang ilan sa mga sumikat sa pagbubukas ng dekada 90. Nagpatuloy ang ST hanggang 1992. Nagpalit ang administrasyon at si Fidel Ramos na ang presidente. Sa bagong pamunuan, bagong guidelines din ang umiral sa mga sexy movies. Ang pagbabagong ito ay tinawag nilang TF or titillating films. Jennifer Adriano Molina, mas kilala sa tawag na Osang o Rosana Roses, ang itinuturing na reyna ng mga TF sexy stars ng dekada 90. Siya ang bumandera sa dumaraming hubadera ng panahon na ito.
Ilan sa mga pelikula niya ang Patikin ng Pinya, Ang Babae sa Bintana, Kuratsa, ang babaeng walang pahinga, Ang Lalaki sa Buhay ni Celia, at Ligaya ang Itawag Mo sa Akin. Ang iba pang sumikat na pangalan ay sina Chinchin Gutierrez, Isa Ignacio, Claudia Coronel, Aya Medel, Blaidel Mercado, Ina Raimundo, at ang paborito kong si Miss Joyce Jimenez. Sa dekadang ito ako namulat sa ganitong klaseng palabas. Kasabay ng aking pagbibinata ang dagsa ng mga bagong sexy stars na sa tingin ko pinakamarami sa kasaysayan ng bomba. Kanya-kanyang assets, kanya-kanyang ganda at hubog. Dahil sa dami at hirap ng kompetisyon, nag-isip ang mga producer kung paano magiging stand out ang pelikula nila. Pinagsisiksikan nila ang 3 o minsan higit pang sexy stars sa iisang pelikula. Patindihan ng mga eksena at ang pagkakaroon ng catchy o kakaibang title ng pelikula. Dito na naglabasan ang maharot at minsan nakakatawang title ng mga pelikulang TF. Sa pagpasok ng bagong milenyo, nagpatuloy ang pag-apaw ng mga sexy stars. Dito na sumali sina Asunta De Rossi, Mimi Jacinto, Rica Peralejo, Patricia Javier, Pia Veloso, Pierre Mirasol, Rufa May Quinto, Sunshine Cruz, Ana Capri, Diana Subiri, at Ara Mina. At kung kulang pa yan, isama pa natin ang grupo ng Viva Hot Babes. Sa lahat ng sexy stars, pinakakakaiba ang Viva Hot Babes. Bukod kasi sa paggawa ng mga pelikula, nagkaroon pa sila ng album. Lumipas sa mga taon at lalong humina ang mga sexy movies, at bigla na lang itong naglaho. Pero bakit nga ba? Himayin natin ang maaaring dahilan nito. Una na dyan ang piracy. Sa kahit anong bansa at kahit anong industriya, mapapelikula man o kanta, malaking dagok sa mga producer ang pamimirata. Lalo na nang naging mas mura na ang mag-produce ng mga illegal na kopya, na madali mong makikita at mabibili sa bangketa ng Quiapo o Divisoria. 50 pesos, 300. Meron pa nga 10 pelikula sa iisang VCD. At syempre kung bumili ka ng pirated CD, malamang meron kang CD player sa bahay. Ang pagkakaroon ng home entertainment system ang isa pang naging problema ng mga producer. Bakit ka nga naman magbabayad ng 100 to 200 pesos para manood ng pelikulang isang beses mo lang makikita? Kung meron namang mas mura at pwede mong ulit-ulitin sa bahay, mas economical, mas convenient. Simula pa noong 1972, naging kalaban na ng sinyana ang home entertainment system. Mula sa mga VCR, Betamax, VHS, Laserdisc at iba pa. Lalo na sa mga OCW noon o OFW na ngayon, na walang panahong lumabas at sa bahay lang ang free time. Nagsawa na rin ba ang mga Pinoy sa mga sexy movies? Maaari. Mula kasi sa front page ng tabloid na makikita mo kada umaga, sa mga magazines na naglalaman ng alindog at hubog nila, sa mga movie trailer sa TV na kulang na lang ay makabisado mo sa bawat pakita, at ang naglalakihang billboard na umaakit sa paningin mo tuwing dadaan ka sa kalsada. Sabi nga nila hindi mo hahanap-hanapin ang isang bagay na palagi mong nakikita. Isa pang dahilan ay ang pag-usbong ng internet sa bansa. Nagkaroon tayo ng malaking access sa mga pornographic sites at pelikula. Makakapanood ka anumang oras mo gusto. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang paglaho ng mga sexy stars sa pinilapang tabing. May mga sumusulpot na lang na indie film na may eksenang paghuhubad. Pero hindi na rito nakatuon ang takbo ng buong storya. Sinasabi nila na ang mga sexy stars daw ang may pinakamabilis, pero may pinakamaikling karir sa lahat ng mga nasa industriya. Mabilis ang pag-angat, pero doble ang pagpagsak. Simulan natin sa mga original na bomba stars. Sinasabi nila na ang mga sexy stars daw ang may pinakamabilis,
pero may pinakamaikling karir sa lahat ng mga nasa industriya. Mabilis ang pag-angat, pero doble ang pagpagsak. Simulan natin sa mga original na Bomba Stars. Karamihan sa kanila ay wala na sa showbiz. Kagaya ni Annabel Rama. Si Annabel Rama ay kilala natin bilang manager at nanay ni Rufa Gutierrez, pati na rin nila Richard at Raymond. Si Daria Ramirez at Elizabeth Oropesa ay nakikita pa nating lumalabas sa mga soap opera sa telebisyon. Si Rio Locsin, Alma Moreno, Lorna Tolentino, Ami Austria, Jacqueline Jose, Rosana Roses at Aramina ay naging mga seryosong dramatic actress na nagkaroon ng samut-saring awards at tuluyang tinalikuran ng pagpapaseksi. Ang iba naman ay nanirahan na sa ibang bansa at doon na nagkaroon ng sari-sariling pamilya gaya nila Joyce Jimenez, Patricia Avier, Priscilla Almeida at Rita Magdalena. Ang mga nanatili naman sa Pilipinas ay may iba ng karera sa buhay, gaya ni Aya Medel na isa na ngayong chef. Si Ina Raimundo ay haping-happy sa pagiging nanay sa kanyang 5 anak. Kung meron naging masayang katapusan ng kanilang karera, meron ding malungkot. May mga nalulong sa bisyo gaya ng alak at droga, na siyang naging dahilan ng pagkakaubos ng lahat ng naipundar at kinita nila sa paghuhubad sa takilya, gaya nila Coca Nicolas, Bridget De Hoya at Sabrina M. Si Stella Estrada, namatay sa batang-batang edad na 21. Natagpuan na lang daw ang nakalambiting niyang bangkay sa isang hotel. Suicide dulot ng depresyon. Halina Perez, sa gulang na 22, nasawi dulot ng aksidente sa kalsada. Galing daw ang sinasakyan nitong van sa isang shooting at pabalik na ng Maynila nang sumalpok ito sa isang truck. Ang kamatayan ni Pepsi Paloma ang binalot ng kontrobersya simula pa noong una. Nabalita kasing involved ito sa isang rape incident. Kasama sa insidente ang mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon sa salaysay ni Pepsi, meron daw ipinainom ang 3 komedyante sa kanya, kasama ang isa pang sexy star na si Guada Guarin. At pagkatapos noon ay dinala sila sa isang hotel sa Quezon City at doon nangyari ang panghahalay. Nagsampa siya ng kaso sa 3 ito na maaring maparusahan ng kamatayan sa silya elektrika kung mapapatunayan. Kaya namagitan daw ang kapatid at ngayon senador na si Tito Soto para daw ayusin ang kaso. Ibinaba ng manager at ni Pepsi ang kaso, pero nagkaroon ito ng lamat sa kasikatan ng dalaga. Sinasabi kasing gawa-gawa lang daw ang kwento para mapag-usapan nito. Hindi nagtagal natagpo ang patay si Pepsi Paloma sa kanyang apartment na nakabigti. Isang suicide note raw ang natagpuan na nagsasaad sa problema sa pera at ang relasyon niya sa kanyang ina at boyfriend. May mga haka-haka rin na sadya raw pinatay si Pepsi. Pero ang mga alegasyon na ito pati ang kaso ay kasamang naglaho sa kanyang pagpanaw. Ang bawat isa sa mga sexy star ay merong sariling rason at karanasan kung bakit sila pumasok sa ganitong pagpapaseksi. Merong gustong sumikat at maging tanyag sa kahit anong paraan. Mga dating artista na gustong mabigyan ng break o sinasabi nilang stepping stone para mas umangat ang karera. Mga dalagang nangangarap maging artista, pinangakuan at binihisan, yun pala ay masasadlak lang sa lantaran ng laman at exploitation. At ang mga babaeng naghahangad na makaahon sa hirap at makatulong sa pamilya. Marami ang nagsasabi na tapos na ang bomba sa mga pelikula, na ito ay para lamang sa panandaliang aliw at panandalian din ang industriya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Pinoy Archivist. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode.